hindi raw po marunong tumanggi sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, sinabi lahat no? Bawat imbitasyon, kailangan nandun siya. Pero matagal na raw po kasi itong problema nitong si Natalie sa relasyon nila ni Justin. Ang pakiramdam tuloy nitong si Natalie, wala na raw direksyon din ang buhay nitong si Justin. Kaya naman po kausapin na natin mula sa Quezon City ang magjowang ito, sina Natalie at si Justin. Magandang tanghali sa inyong dalawa, Natalie and Justin. Sabi po, Yan, sino ba yung nagsalita? Si Justin ba yon? yeah, ako po, Justin po, Justin. Ayun, si Justin. At si Natalie. Isang phone ba gamit nyo? Isang phone? Hindi po. Isang phone? Hindi naman. Magkaiba po. Magkaiba. Okay, si Natalie muna nga, yung kausapin natin. Natalie, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Okay, eto Natalie, gaano na kayo katagal na mag-on nitong si Justin? Baka naman bago-bago pa lang, kinikilala niyo pa lang yung isa't isa, nagse-celebrate pa siya dahil sinagot mo. Mag 1 year na po kami magkarelasyon po. Matagal na. Okay, may mga trabaho na rin ba kayo pareho? Ako po sa ngayon, may mga sideline po ako. Simula po kasi nung nagsama kami, nag-stop na po akong mag-aral. So, yun po yung ginagawa ko ngayon. Nag-stop mag-aral. So, nag-live-in na kayo? Po. Yes po. Nung naging kami, nag-decision po kaming magsama. So, yun po, umalis na kami sa poder ng mga magulang namin. Tapos, nagsama na po kami ni Justin. Ayan. Natalie, ba't naman kinailangan pang tumigil sa pag-aaral? Kung magjowa pa lang naman kayo at pinili nyo na magsama. Kasi po, wala naman din po kasi itong magsusupport sa amin. Parang nagbibuild po kami ng foundation. At the same time, syempre, everyday po kailangan namin masustain po yung mga basic needs namin. So, kailangan po talaga sa ngayon mag-give up po yung pag-aaral. Tapos, yun po, ako po, nagsa-sideline ako kung saan pwedeng may racket. Yun po yung ginagawa ko para makasurvive po kami sa pang-araw-araw. Pero Natalie, hindi mo ba yan magagawa kahit na nasa poder ka pa ng mga magulang mo? Sa ngayon kasi po nakapag-decision kami. Yun po yung pinag-usapan namin na magsama muna kami. Tigil pag-aaral, magsama na, at maghanap ng pagkakakitaan. Hindi ba kumontra yung mga magulang nyo? Gusto ko lang malaman kasi nga, kasi parang, hindi, tinigil yung pag-aaral. 'Di ba? Tapos, ngayon, naghahanap ng pagkakakitaan, pero bumukod na sa mga magulang. Di ba mas mahirap yata yun? Kasi udila na po ako sa nanay. So, tatay ko na lang po yung nandoon sa place. So, siyempre po, ayaw din po muna ng magulang ko. Kaso nga po, yung partner ko po na si Justin, nag-decide muna kaming magsama. So, ayun. Yun ang gusto kong malaman. Ibig sabihin, kumukontra si tatay. Yes po. Na magsama kayo. Pero itong si Justin, nahila ka na magsama na kayo. Yes po. Diba? Bumukod na. Sige, may gustong patunayan. Kausapin ko muna itong si Justin. Justin, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali din po. Tinanong ko itong si Natalie nga, kung meron siyang pinagkakakitaan. May mga paraket-raket naman daw na pinagkakakitaan. Ikaw ba, meron naman trabaho? Meron po, sa warehouse po ako nagtatrabaho po. Medyo maano lang yung linya natin. Malabo, Justin. Pumihit ka ng konti pakaliwa. Subukan muna natin pakaliwa. Sige. Baka umayos. Ayan. Parang malayo ka dun sa phone Naka-speakerphone ka ba? Justin? Ayaw mo na ba? Justin? Sige, balikan muna natin itong si Natalie. Okay, Natalie. Opo.
Mm. Ayan, Natalie, naniwala ka doon sa pangako ni Justin sa mga unang linggo ng pagsasama ninyo, pagbukod ninyo. Kumusta ba O, si Justin? Nasusuportahan ka ba? siyempre, nung una po, medyo okay. Pero habang tumatagal, Mm. nakikita ko kasi na iba po yung direction niya sa talagang dapat na papunta namin. Mhm. So, parang nangyari po, siyempre, ako naman, wala naman ako kung ano yung kaya niyang i-provide yung trabaho niya. Wala naman ako masasabi doon. Nakikita ko naman nagsisikap siya. Ang akin lang po, Mm. every time na may mga barkada na nagyayaya sa kanya, hindi niya kayang, alam mo yun, mag-alibay o sabihin na hindi siya po pwede. Parang nagbubuhay, binata pa rin naman siya. Although, para sa mga kaming single pa, Mm. hindi Yes. ko lang kasi nakikita yung partnership na dapat kino-consider niya po ako. Sa madaling So, salita, Natalie, nung una lahat ng atensyon sa ay nakukuha mo. 'Di ba? Pero nung yes naiuwi ka po. na, nagsettle na kayo nga na, sige magkasama na tayo. Pag kumaway ang barkada, iwan si Natalie sa bahay. Yes po, ganun po yung May nangyayari. control ka ba kahit papaano na umuwi ka naman ng maaga? O wala rin? Sinasabi ko po, pero hindi naman nangyayari. At least nasabi kahit di nangyayari. Opo. Nasa linya na ulit natin itong si Justin. Justin. Hello po, good afternoon. Good afternoon ulit. Okay, niyaya mo itong si Natalie na mag-live-in na kayo. Ayaw pala ng tatay niya. Ha? Ayaw ng tatay niya. Opo. Okay, meron kang Opo. hanap buhay, ano? Meron po. Kayang-kaya mo na ba talaga na makipag-live-in? Hindi ba pwede mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo? Tumigil pa pala sa pag-aaral itong si Natalie. Yun naman po na pangalan kapag usapan kami. Mm. Para pa rin sa mag-business yun. Medyo ang labo nun. Ano? Na magsasama na kayo? Napag-usapan po namin Mm. kami magsama. Oo. Napag-usapan o ipinresinta mo o pinilit mo na lang siya kasi medyo nahihirapan palang suportahan yung pag-aaral niya kaya itinigil niya na rin. Parang kami na po. Kung sana ayaw ko na lang po siya mawala sa akin. Ayaw mo nang mawala si Natalie. Medyo lalong lumabo yung linya mo, Justin. Sa totoo lang. Parang Ayan. yan po kasi medyo kulit po kasi dito sa may house. Oo nga parang kulob ka dyan eh. Opo. Oo nga po. Nasa trabaho ka ba? Opo, break time lang po namin. Sige, break time naman pala. Labas ka muna dyan sa kanal. Parang no? Parang nasa loob ka ng, kulob. Opo, puro po kasi ito yung dito. Opo. Ayan. Actually, nasa labas na po ako. Sige. Kasi ganito, Justin. Ang problema, sabi ni Natalie, ang hirap mo raw tumanggi sa mga barkada. Every time, ha? Hindi niya sinabing sometimes. Kapag sinabing minsan, may lusot ka pa ron. Pero hindi, lagi raw eh. Nagbubuhay binata ka pa kahit nandyan na siya. Inuwi mo na nga siya, nakipag-live-in na sa'yo kahit na ayaw pa nung tatay niya. Pero iniiwan mo lang rin naman daw sa bahay. Kapag kumaway na ang tropa, bakit nagkakaganon? Nagsasabi lang po ako sa kanya. Kung kumagin may lakad po ang barkada. Pumapagod sa puta. Pero hindi po talaga may wala. Yung Justin, hindi po natutupad. Justin, ayusin natin yung linya mo. Alam mo kahit sa kahit sa korte tayo mag-usap kapag ganyan yung medyo hindi mo maintindihan, lalabo, mababago yung desisyon. Sige. Ayusin lang natin yung linya ni Justin. Natalie. Opo. Ang sabi nitong si Justin, nagsasabi naman daw siya kapag may lakad ang barkada. Pero, sabi mo nga, nagsasabi ka rin ng gusto mo sana mangyari, hindi ka napapakinggan. Tama ba yon? Yes po. Yun nga po yung isa sa mga ko sa kanya.
Sinabi Gustong sa'yo pero ayusin hindi sa ka na kanya. pwedeng pumiyok. Parang hindi naman po nagpapaalam, nagsasabi lang. Iba naman kasi nagpapaalam sa Hmm. nagsasabi na may desisyon na siya. Yan. Meron ba mga pagkakataon na meron ka sanang plano para sa inyong dalawa? Halimbawa, magpapasama ka mamalengke. Ha? O halimbawa, gusto mo lang may bibiling ka sa grocery kahit sandali lang. Pero, ay hindi, may lakad kami ng tropa eh. Pag may time naman po na sumasama siya, pero madalas po kahit hindi naman siya busy, Hmm. na nakikita kong hindi siya willing na tulungan ako sa Hmm. mga gawaing bahay. Parang pakiramdam ko lahat mag-isa ko lang ginagampanan. Hmm. Eh ano lang ginagawa ni Justin? O sige, alisin muna natin yung barkada niya. Pag di niya kasama, nandyan siya sa bahay, magkasama kayo. Anong ginagawa ni Justin? Naglalaro po ng mga games, At ang kalaro, mga sa barkada rin. cellphone. Cellphone, pag walang barkada, hindi mo pupunta sa bahay. Cellphone po, buong maghapon po naka-cellphone lang Nako. siya. Nako, yun na nga ba sinasabi. O Justin, hopefully mas maayos na linya mo. Hmm. Opo, yan. Sige, subukan natin. O Justin, yun nga ang problema. Nagsasabi ka raw pala, may lakad, kasama barkada, pero hindi na pwedeng kumontra man lang itong si Natalie o humirit. Eh kahit pala sa mga gawaing bahay, hindi ka raw nakakatulong. Hindi naman po. Tumutulong din naman po ako. May pagkakataon po kasi lang talaga ako. Na gusto ko na orada po. Ito naman mamaya. Hmm. Gusto na orada. Siyempre, di ba? Kaya nag-report na lang ako. Tapos na magalaan na lang. Nagawin ko naman po. Kaya lang. Pwede namang Gagawin naman. Kaya lang, may kaya lang eh. Ano yung kaya lang? Minsan, tagal po na Natataon na, kailangan kawayan. Bakit ka ba lagi nayayaya? Saan ba kayo pumupunta ng barkada? naman po, kami nagmamotor po kami. Momotor, Opo, biyahe-biyahe, rides. opo, sa ano lang, hindi naman po na ginagawa. Mm. Hindi naman po at saka hindi naman po ako gumagastos. Oh. Badala. Hindi ka gumagastos, eh may gasolina motor eh. Pag ano po, sila po ang tumatanggap. Nalilibre. Nalilibre sa biyahe, sa rides ng tropa. Pero pati yung gasolina mo, pati yung pagkain, syempre magugutom kayo eh. Opo, hindi naman siya, madalas naman po, sa mga lang. Sa mga gilid-gilid lang, ganyan. Sa mga gilid-gilid lang pala, ba't di mo pa isama nga si Natalie? Minsan lang po, dyan kami. Ayun na, dahil po pag Okay. Oo. Pero Justin, eto ha, kasi nga ang problema rito hindi ka raw tumatanggi. Wala akong pakialam kung may gastos ka o libre yung pagbiyahe-biyahe mo. Kailangan ng atensyon, kailangan ng tulong ni Natalie. Itinanan mo na eh, 'di ba? Tinanan. Ano tawag mo rito? Kinuha mo ng live-in partner, pumayag. Iniiwan mo naman madalas. May problema tayo. Hindi naman po madalas. Mm. Hindi naman po madalas. Justin, di mo lang napapansin kasi ikaw yung lumalabas sa bahay. At ikaw, meron ka mga nakakausap, nalilibang ka, kasama nga yung tropa. Si Natalie, nandun. Hindi mo pinakikinggan ang mga sinasabi. Alam mo, crucial sa mga magkakarelasyon, yung nagsasabi ka ng tapat. Yung communication. At parte ng communication, yung nagsasabi ka, pero nakikinig ka rin. Justin, hindi ka nakikinig.
Yun ang sinasabi ni Natalie. May mga binabanggit siya sa'yo na baka pwede naman tumanggi ka, dumito ka muna, not necessarily na may gagawin kayo sa bahay. 'Di ba? Gusto ko Opo. nandito ka lang. O, Eh, pwede nga po. May isip po pag ano, yun nga, sumasama ako sa mga motor ko kasi nga, kung sa bahay lang ako, nakakautar ko din. paano? Pagka nasa bahay ka, Wala rin naman po akong gagawin kasi na, marami. Marami kang gagawin, Justin. Sabi nga ni Natalie, ako na gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay halos. Kasi nga madalas ka raw wala. Oh. 'Di ba? Alam mo, hindi nakakabawas ang pagkalalaki natin yung tayo naman yung magwalis-walis sa loob ng bahay, maghugas ng mga pinagkanan, magluto, maglaba. Hindi po ako marunong magluto eh. Ha? Hindi po ako marunong magluto. Parehas tayo, pero marami nga na mapaggagamitan yung kamay natin, Justin. Ha? Okay lang po ba? O, yung bubong. Pwede mong ayusin yung bubong. Kapag ka maayos, sirain mo muna bago mo ayusin. Kung gusto mo. At least nasa bahay ka lang. Di ba? Pero hindi, nagigets mo? Kapag ka yun at yun lang yung iniisip mo, wala naman akong gagawin. Hindi mo nga kasi pinakikinggan si Natalie. Natinda ko na po ngayon. Hindi mo pinakikinggan eh. Sinasabi niya sa'yo, umuwi ka ng maaga. Kahit nga raw yun, hindi mo pinakikinggan. Uuwi ka lang sa oras na gusto mo. Yung maaga para sa'yo. Hindi naman po kasi may pagkakataon po talaga tayo. Hindi ba ako matapasin sa oras? Kaya nagit po kaya kami na gusto ko naman tutuloy yung maaga. Kaya lang, yung mga barkada po. Ayun eh. Pwede po mamaya. Ayun nga eh. Sa bandang huli, gusto mo namang umuwi ng maaga. Kaya lang, yung barkada, di barkada nga ang nagdidikta kung saan ka pupunta. Hawak ka nila. Kasi nilibre ka nila ng gasolina, kamo. Nilibre ka pa ng pagkain. Nakakahiya nga namang iwanan sila. Di ba? Hindi po, isa po yung pangal. Di ba? Dun sa puntong yun, nakakahiyang iwanan. Nilibre ka sa lahat. Pero syempre, yung maintenance ng sasakyan mo, pati ba pagpapa-change oil mo, pagpapalit ng goma kapag kapudpud na, sagot pa nila? Gusto ko rin maging barkada yung mga yan. Ha? Minsan po. Minsan, pag nakakalawag doon sila. Ayoko, minsan lang. Gusto ko lagi. Gusto ko pagka magpapalit ako. Sige, babarkadahin ko rin yung barkada mo, Justin. Pero ito, balikan muna natin si Natalie, ha? Ayan. Okay, Natalie. Opo. Nasasabi ko ba lahat ng mga gusto mong sabihin din kaya Justin? Yes po. May gusto kang idagdag. Ano yung mga yon? Sabi niya kasi kanina, wala naman daw gagawin kapag ka nasa bahay siya. Nandyan ka, kailangan ng tulong. 'Di ba? Nagwawalis ba si Justin sa bahay? Bihirang-bihira po. Bihirang-bihira. Mag-aabang. Ayun. Sige. Mag-usap kayong dalawa. Sige, Natalie, sabihin mo na kay Justin. Sige, makikinig lang muna si Kuya Poy dito. Usap, go. Hello, Justin. Hello. Sa totoo lang kasi nahihirapan ako sa situation. Kasi nangyayari parang ako lang yung nandun sa relasyon. Hindi ko makonsider na teamwork. Hindi naman. Nagsama tayo, okay. Pero habang tumatagal, parang mas na-prioritize mo yung mga kaibigan mo. Alam mo namang, di ba? Alam mo namang naghinto ako ng pag-aaral ko para makatulong ako sa mga gastusin sa bahay. Alam mo yun na gustong-gusto ko makapagtapos pero para makatulong sa'yo. Actually, hindi ko naman na kailangan sabihin pa to. Ayokong manumbat kasi gusto ko gawin lahat ng to, ng buong buo, bukal sa heart ko. Pero dapat kasi din ma-realize mo na mali na yung nangyari. Hindi tayo nag-grow as partners. Parang instead na mag-grow tayo, nasa ibang direction ka napupunta. So, ngayon, hindi ko man gusto sanang mangyari to na kailangan ko pa tumawag or humingi ng advice. Pero I think malaking tulong din
Kasi nahihirapan akong makipag-communicate sa'yo. And once and for all, gusto ko ring malaman at tanungin sa'yo, ano ba yung mas gusto mong i-priority? Ano ba yung gusto mong piliin? Yung pang sarili mo, mga kaibigan mo, o ako bilang partner mo na nagbibuild tayo ng magandang foundation para sa future. Yun lang naman gusto kong malaman para at least ako, alam ko na yung mga pwede kong gawin. And makakapag-decide na rin ako for my good. Yun yung thing. Hindi may mga pagkakita ka pero kasi parang i-enjoy ko na muna yung pagiging habang wala pa tayong baby kasi pagdating kasi marami nagsasabi sa pag relax na tayo, hindi na tayo makakalabas kaya ini-enjoy ko na muna. Aminado naman ako na hindi ko na tutupad yung sabi ko sila uwi ako baga kaya dahil nga din kami na pero lahat mga iisip ko din na meron sa bahay ako, wala akong ginagawag na doon. Parang talagang, kasi napapalayo yung gala natin. Pero, bigyan na rin ako sa tawan. Gano'n na pala yung nagiging epekto sa'yo nung mga ginagawa ko. Oo, kasi kung gusto mo namang mag-enjoy na wala pa tayong baby, tama yan, we enjoy each other. Di ba dapat tayo rin as couple, as partner, pwede naman tayong mag-enjoy dalawa. Pwede ka rin namang makipag-friends kasi hindi naman pwedeng walang friends, pero parang sana marunong kang i-balance yung mga bagay. May kaibigan ka, may partner ka, may sarili ka ring mundo, di ba? Yun lang yung gusto kong mangyari sana. Sige. Pag susubukan ko sa medyo bawasan yung oras sa mga pagkakita ko kayo. Kaibigan naman siguro nila. Sana maintindihan nila. Sa pagkakita natalita, kita. Sana totoo, sana gawin mo na lang kasi ngayon na nararamdaman ko hati. So, sana i-prove mo yung love na talagang may love ka at care sa akin. Hindi lang yung sasabihin mo ngayon dahil na on air tayo. Yun lang, Justin. Alam mo, Justin and Natalie, habang nakikinig ako, paring Justin, dito sa girlfriend mo, kay Natalie, kung pakikinggan mo lang yung bawat mga plano niya para sa inyong dalawa, punong-puno ng wisdom eh. Ang problema talaga, hindi ka nakinig noon. 'Di ba? Kaya nga po, maririnig po ako. Kasi alam mo, okay na meron tayong mga kaibigan, okay na meron tayong mga barkada. Balance. Katulad sa pagmomotor, 'di ba? Na hindi ka uusad kapag hindi ka marunong magbalanse. Ha? Ganun yan. Lahat ay parte niyan. Yung mga kaibigan mo, yung karelasyon mo, yung pamilya mo rin, di ba? May pakikisama tayo mga ginagawa. Pero, kapag ka meron ngang punto na kinalimutan mo na ang lahat at nakafocus ka na lang dun sa isa, may humihingi nga ng atensyon mo, ayaw mo naman pansinin. At yun pa, yung babae na kinuha mo sa kanilang bahay, na kahit ayaw na magulang niya, sumama at pinili ka, kita mo naman yung ginagawa mo. It's not necessarily dun sa pangiiwan. Ganito na lang. Alam mo, sabi nga nitong si Natalie, baka raw ganyan ka, nakikinig ka kunyari, kasi on air tayo, may ilang mga nakikinig na mga kaibigan nyo, mga kamag-anakan ninyo. Kaya ka lang mukhang mabait. Diba? Tunog mabait. Nag-aalala si Natalie nga lang. Kasi ganito, Justin, kung hindi mo mababago yan, ang ipapayo ko kay Natalie, bumalik na lang doon sa bahay nila. Hindi ba? At pwede naman siya magtrabaho roon. Magbalik sa pag-aaral. Ituloy yung pakikipagrelasyon sa'yo nang nandun siya sa poder ng tatay niya.
'Di ba? Pwede rin 'yun. Kaysa namang problema diyan, ang pangit lang ano, alam mo ini-imagine ko ang itsura ni Natalie naiiwan diyan habang ikaw nasa rides, palinis-linis ng bahay, paluto-luto, naghahanap pa ng mapagkakakitaan diyan lang sa bahay mag-isa. Pwede niya namang gawin 'yan sa bahay nila, eh. Baka tulungan pa nga siya. May kapatid ka ba, Natalie? Opo, meron po. O, 'di ba? Baka tulungan pa siya ng mga kapatid niya kung nasa bahay siya. Mas marami siyang time na makapaghanap buhay at makapagbalik eskwela pa. Gusto mo ba mangyari 'yun? Kasi pwede rin 'yun. Hindi, ayoko po. Huwag Mm. po tatanungin, ayoko po. Pero ayaw mo rin ba na makapagtapos muna ng pag-aaral itong si Natalie? Siyempre po, gusto naman. Gusto po. Oh. Siguro po pag-uusapan po namin po naman sa silan. Okay. Oh, sige. Kasi yung Mm. yung baka sabihin, kung kita sa radyo kami, Mm. pag-usapan namin. Okay. Ayan, Natalie, anong year mo na ba? Nasa college ka na? Opo, college. Naging po ako ng second year college. Second year college, 4-year course yung kinuha mo. Yes po. O ayaw mo bang ituloy na lang yung pag-aaral mo muna habang kahit karelasyon mo naman, itong si Justin? 2 years na lang yun. Gusto ko din pong tapusin yung pag-aaral ko. Oo. Tapos siguro yung sa amin ni Justin, pwede din po naming pag-usapan Mm. off-air kung ano ba talaga. Pero ang gusto ko lang po sanang i-ano sa kanya, pakiusap, Mm. na sana maging sincere siya Mm. and gawin niya po kung ano yung tama. Mhm. Kasi napapagod na po kasi ako eh. Nako, napapagod na. Justin, yun ang mahirap. Napapagod nang hindi mo alam. Bigla na lang umaalis yan. Huwag naman sana. Oo. Diba? Ayoko rin. Makakatulong ba, Justin, para ma-realize mo na umuwi na lang talaga si Natalie muna sa bahay nila? Sige, kayo pa rin, pero doon ka, bibisita ka na lang ulit doon. Hindi ko po alam eh. Mm. Hindi ko po alam po pero pag-usapan na lang po Oo. namin. Para Kasi, medyo mm. natakot ako ng ganyan. Yes, kasi ganito, Justin, bibigyan kita ng picture ha. Imaginein mo, nung nanliligaw ka kay Natalie, punta ka ng punta sa bahay nila o kung nasaan man siya. Tama? Di ba? Ganun tayo eh. Pagka nanliligaw, papansin tayo ng papansin. Gusto natin eh. Nakikita natin. Ganyan. Ngayon na pumayag na sumama sa'yo at naniniwala ka sa'yo yung tinitigilan, ano ba nagre-rent kayo or whatever, pero doon ka uuwi rin eh sa bahay na yun. Iniiwanan mo naman ngayon. Naghahanap ka naman ng atensyon kasama yung mga barkada mo. Ha? Di iwan-iwan mo naman. Oh, yan yung sinasabi natin. Na wake-up call yan para sa Justin. At para din doon sa iba na pagkatapos na makuha yung gusto, maiuwi sa bahay, hindi naman iingatan. 'Di ba? Tinalikuran ng pag-aaral. Sabi, uunawain kita, mamahalin kita, pero paano mo uunawain? Di mo nga pinakikinggan yung sinasabi ng tao. Opo. 'Di ba? Sige po. Pag-usapan po natin yan. Oo, Justin. Mas marami natututo sa pakikinig. Matuto ka makinig sa partner mo at sa mga hinaing niya. Bagay ko po. Hayaan mo rin siya magsalita, mailabas yung gusto niya at pag-usapan ninyo. At kung may mali ka, adjust tayo. 'Di ba? Opo. Pwede, wala namang panalo at talo eh. Parehas kayong dapat manalo because it's a teamwork. Nabanggit yan ni Natalie. Nararamdaman daw niya, wala siyang ka-team. Hindi naman po, nagdrama po ako. Ayun nga, nandun. Alam mo, Justin, iba yung, ikaw nga yung boyfriend. Okay, meron kang title na boyfriend kahit ilagay mo pa dyan sa name tag, boyfriend ni Natalie, kung hindi mo naman ginagampanan yung pagiging boyfriend niya o live-in partner at that, hindi ikaw yun. Andun ka nga sa tropa mo eh. Nagra-rides kayo. O hindi man kayo nagra-rides, andyan, nagkakalikot naman ng motor. Naintindihan ko na po ngayon. Pag-usapan po natin.
mamaya po. Mm. Para nagmamadali ka na. Opo. Tapos, Hindi naman po kasi... tapos wala na ba po break akong time? Opo. Hindi, okay na naman po. Wala kasi ako maisabi. Masagot. Yes. Kasi siyempre, Yan. nakaramdam po ako ng feeling po. Yes. Alam mo, Justin, ito pa ang isa. Hindi mo naman kailangan laging sumagot. 'Di ba? Makikinig ka Naintindihan ko. doon sa mga ipinapayo, sa mga binabanggit nitong si Natalie. Hindi mo kailangan laging sumagot. Alamin mo, i-assess mo sa sarili mo, ano bang babaguhin ko, ano bang ganito, ganyan. Sa sinasabi ko naman, hindi mo kailangang may sagot. Unang-una, wala naman akong tinatanong. 'Di ba? Wala na akong Opo. tinatanong eh. Hindi mo kailangan sagutin ang lahat. Kailangan mo lang makinig ng bukas ang tenga at bukas ang Opo. puso. Totoo po yun. At yun po Yan. gagawin po natin. O sige. Natalie, may mga gusto ka pa bang idagdag sa mga panawagan mo dito kay Jowang Justin mo? Ang masasabi ko lang, sana i-prove niya yung talagang true love, yung love na marunong siyang magpakumbaba, makinig at mag-respect sa partner. Yun lang po. Mm. Yan. Alam mo, ito makinig lang kayong dalawa. May mga komento rito yung mga nakikinig sa atin. Ang sabi ni Jocelyn, hindi pala. Ayan, si McCoy, sabi niya, ang hirap sa atin, sa una, ang lalakas nating mambola ng babae. Pagka responsibilidad na, babounce na. 'Di ba? Sabi niya, wag kang makinig, ate. Mina-mindset ka lang, pero joke lang yun. Sabi ni McCoy. Ayan, sabi naman ni Bert Canceran, baka gusto ay iasa sa karelasyon lahat ng bagay o kaya pinababayaan na lang. Kasi kasama na ngayon, hindi tulad nung nung nililigawan pa lang, todo suyo. O yun nga yung sinasabi natin, di ba? Nung nanliligaw, gusto mo lagi ka nandun. Naiuwi mo na, iniiwan-iwan na lang. Kaya ang sabi ni Bert Canceran, ate, bumalik ka na lang sa magulang mo. Hindi na mababago yan. Sa una lang magaling. Yan, consider mo rin yan. Nasan pa yung iba? Sabi ni Degolski Fontinilla. Balik ka na lang sa magulang mo. Ituloy mo na lang yung pag-aaral mo. Si Julio Seyer naman, ang sabi niya, magbago ka kuya ha, wag puro salita. At may pahabol pa si McCoy. Sabi niya, ayaw nang napagsasabihan. Red flag yan ate, alis ka na. Natalie, ayaw ba na napagsasabihan itong si Justin? Nakikinig naman sa paminsan, pero most likely po talaga nahihirapan ako sa kanya kasi parang papasok sa kabilang tenga tapos lalabas, tapos makakalimutan na, uulit na naman po kami. Ganun. Hindi nakikinig yun. Papasok sa kanan. Pero pwedeng i-develop ni Justin. Yun ang sabi niya, makikinig na raw siya at uunawa sa'yo. Tama ba, Justin? Opo, totoo po yun. Okay. Ganito po yan. Yan. Focus kay Natalie. Sige, ano ba ang heart decision ninyo? Sabi nyo, may mga pag-uusapan pa kayo, off-air, pagkatapos natin dito, pero ano na ang HEART decision ninyong dalawa? Half and half pa ba yan? I-evaluate muna? Approve pa rin? Reject na? Or, sige, try again. Para po sa akin, siguro i-evaluate ko po muna. Yeah. Evaluate na muna. Ang mga bagay-bagay. May mga option ka, Natalie, at ikaw rin, Justin. Sige, bisitahin. Ano nga ba talaga ang mga priorities mo sa buhay? Libreng gas ba? Libreng pagkain kasama ang tropa? Saan ka ba talaga mas masaya? Sa ibabaw ng motorsiklo mo o sa tabi nitong si Natalie? Mas pagkaya po pagkasama po si Natalie. Sa ibabaw ng motorsiklo mo, mas maganda kayo na lang ang bumiyahe. 'Di ba? Paminsan-minsan din naman. Baka nakakalimutan mo rin 'yan.
Inaaya ko po siya minsan, hindi po naman umaaya po siya. Nakakapagod daw po. Eh kasi nga madumi raw sa bahay. Naglilinis na lang siya kaysa mag-ride. Sana yayain ka rin ni Natalie na mag-ayos sa bahay. Pumayag ka naman. Ikaw naman ang pumayag. Ha? Okay. Sige po. Sige. Justin ha, matuto makinig at umintindi sa partner mo rin. Opo. Natalie and Justin, maraming salamat sa inyong storya na ibinigay sa amin dahil alam namin na hindi lamang kayo ang merong mga nagiging question sa inyo kani-kanilang mga partner. Sa ating mga nakikinig din, merong mga ganyang mga issue, 'di ba? Hindi lamang sa pagmomotor, yung iba naman sa trabaho, yung iba naman doon sa mga dating mga kaibigan, lagi na lang laging nandun, di doon ka na lang. O kayo na lang ang magjowaan, sabi nga nung iba. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.